because they are the senators, because they took an oath to serve the country. And because of that, hindi sila basta paring gumalaw. And because there is a law. The law says, pwedeng bumoto only when there is an event na emergency, force majeure, sabi nga ng isang senador, ewan ko naintindihan, the emergency is determined, i-determine pa ng majority of the Senate, of all the members of the Senate, and that the situation prevents the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Ibig sabihin, hindi na talaga sila makapasok. Halimbawa, bahana sa lahat, no? At o kaya naglindol, no? O kaya nagkaroon ng COVID o dumating dito, wag naman mangyari yung mga nangyayari sa ibang bansa ngayon sa Congo. So that's the thing that is being anticipated. Pero Senator, that's exactly the rule that they want to amend po. Kasi nandyan nga po yung rule na yon. Kaya gusto nilang baguhin. Ay sabi nga nung few days ago ni Senator Rodante Marcoleta, bakit? May technology na teknolohiya nandyan. Ba't di natin gamitin yan? Ginagamit naman nga sa mga bumoboto na tayo, voting public. Gaano ka ba katagal at gaano ba karaming beses nyo lulukohin ng tao? Nung araw, meron sinasabi niyan, how long, O Catiline, will you try the patience of the Roman people practically? Sunod-sunod na eh. Pwede ba naman yung porque gusto nila, para silang bata, gagawin nila? And historically, si Trillanes hindi nakagawa niyan. Si Laila de Lima hindi nakagawa niyan. Dahil nga wala yung rason na dapat ibigay sa kanila. Pero ang totoo niyan, huwag na tayo mag-argue. Tama ba yun? Karaniwang taong mamamayan, binoto ka tapos iiwas ka dahil gusto mo lang mapanatili yung tinanghal na sa buong mundo na a criminal, a killer of people. Kaya nga ang lakas ka na gulat ako doon sa mga sinasabi ng ibang Korte Suprema na talagang hindi dapat patawarin, hindi dapat bigyan ng proteksyon yung taong maraming pinapatay. Palagi ko po, tatanggapin ba ng tao yan? Maling-mali na yan. Palagi ko, marami na magsasalita dyan sa mga mamayan. Nakikita mo, tumataas ang temperature eh. Lahat ng mga pare, lahat ng mga, hindi ko sila sabing, yun ang susundin natin. Pero marami sa business community, nagtatanghalan na kailangan parehas kayo. Hindi pwedeng partisan kayo dyan. Hindi pwedeng interest personal lang ninyo aatupagin ninyo. Ang kailangan malaman ng tao, interest ng bayan na pagka may nagkasala, may accountability. Walang exception dyan. Kay presidente ka, kay sino ka. Kaya may impeachment eh. Yung impeachment, kay presidente ka, o Supreme Court Chief Justice ka, o ano pang mataas sa dadaan ka dyan because nobody is above the law. Ang Blue Ribbon, ang committee sinasabi, Committee on Accountability of Public Officials. At hindi ko pinalampas siya, kaya natanggal si Albayalde, nag-resign. Kaya si Captain Calbon, napakalakas. Hindi natin pinayagan yan. Kinulong natin siya sa Pasay. So, ibig sabihin, kailangan lang ilalagay niyo mga tao yung naniniwala sa batas. Susumpaan nila yan at papairalin yung batas. Hindi yung dinidribble tayo ng palusot. Yung ba tatamis sa salita, nakakala mo may mga argument. Pero ang totoo niyan, nasa sa tao ang desisyon. Kung papayag kayong paloko, talagang basket case na talaga tayo. Niloloko na tayong matagal at lalo na ngayon, sangkatutak na lokohan na ang ginagawa nito. At ito yung mga binoto natin, national officials. Abay, hindi biro yan. Okay. Tumakbo ka sa 4 na sulok ng Pilipinas, boboto ka, tapos lolokohin mo lang ang tao. Huwag na lang. Yeah. Bago tayo magpaalam kay Senator Dick, puntahan ko lang yung Red Cross. Senator Dick, alam nyo, Chiki, yes, yung mga viewers mo sa OBP Bay, marami tayong viewers from Cebu at sa Kabisayaan. Ang alam ko, nabalitaan ko, Senator Dick, recently ay meron nag-donate nga ng mga vehicles sa lalagyan ng tubig sa inyo na sa Cebu daw ang punta, tama ba? At ano ba ang plano dito? At kung ito'y parang the same time sa napaka-init na weather? Alam mo, yung nagbigay sa atin ng verb, pinagtulungan namin ng International Committee of the Red Cross at saka ng Ayala nag-donate rin yung Ayala ng water tanker. Alam mo, lumaki ang kagamitan ng Red Cross dahil yung may disaster, katulad ngayon, andun yung rescue truck namin, donated rin yan, nasa Angeles, no? Doon sa Naguho, no? Yung mga verb nag-donate sa atin ay
hindi lang ICRC, meron pa mga nag-donate sa mga chapters, no? Ang VERV, Volunteer Emergency Response Vehicle, lahat ng chapter magkakaroon niya para pagka may disaster, yung mga tao namin, sasakay dyan, pupunta doon sa lugar ng pinangyarihan. Dahil usually yung pinangyarihan, pilay yung chapter doon. Kaya dadagdagan namin ng mga tao na mag-volunteer, may sasakyan sila. Kaya napakalaking bagay niyan. Yung water tanker na bigay ng Ayala, yung AC Mobility, ay pandagdag yan. Halimbawa, noong isang araw, ang laki-laki na sunog sa Parola, andun yung dalawang fire truck namin, meron tayong water tanker, pang-alalay kung para pinupuno palagi yan para doon na sisip-sip ng tubig yung iba mga bombero, no? So, napakalaga niyan. Isang araw sa Taguig, andun na yung mga tao natin. Ngayon, nasa Canlaon tayo, palagi, hindi umaalis. Meron tayong mga food trucks na dinonate ng mga kaibigan natin. Sa Mayon Volcano, nandun tayo. Meron tayong payloader, inaalis yung dahil sa karsada o yung mga nakaharang sa karsada. So, napakalagay dyan sapagkat ang slogan natin sa Red Cross ay volunteers, taong bayan, 1 milyon at 1.8 million ang volunteers ng Red Cross. Ngayon lang bipirmahan ko yung National Training Program ng 143, 44 kada barangay para alam nila kung anong gagawin nila. At isang araw lang nagpunta rito yung ambassador ng Ireland at bighaning-bighani siya doon sa Operation Center at yung bilis at alis ng mga tao natin na nagpapaliwanag sa kanya doon. Next week sa New Zealand, magtatayo tayo ng warehouse na binigay ng New Zealand at ng Philippine Red Cross para doon sa Samar at Leyte, meron silang bodega na nandun na lahat yung gamit, andun na rin yung mga sasakyan para mabilis tayo kasi meron tayong slogan, focus, fast, friendly, flexible, forward-looking. Kaya hindi tumitigil ang Red Cross. At salamat sa mga tao tumutulong sa amin, lalo na yung mga volunteer. Katulad kanina, tumawag sa akin yung mga volunteer doon, sir, magpapahinga kami, wala po kaming tulog. Alam mo, sige kakot, meron naman papalit. Pero sinasabi ko lang, nagtataka ako, hindi naman panurulik sa ito, bakit biglang tumigil yung Bureau of Fire, wala pang 3 araw, tumigil na sila, sumuko na sila. Sabi, hindi dapat ganoon. Talagang mabilisan lang ang trabaho, makakakuha tayo yan. Kaya mabuti, ito si John Vic Remulla, pinabalik uli yung mga tumutulong. Kaya bumalik uli yung Olongapo, bumalik uli yung Manila chapter para tumulong doon. At palagi ko, kanina may nakuha na sila isang patay. Hindi naman pwedeng asahan mo na lahat mamamatayan. Sigurado, pagkaganyan, ang buhay ng tao, may tulong ang Panginoon, nabubuhay yung iba, nakukuha pa rin.